Kaibigan, isang masayang oras na pag-aaral. Sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa oras na ito ay isang pagsamba sa Kanya. Sapagkat ang ating buong isip ay nakatuon lamang sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. Pagsamba sa Kanya sapagkat handa tayong sundin ang Kanyang mga tagubilin at maging bahagi ng ating buhay. Lumalalim din ang ating ugnayan sa Kanya sapagkat lumalago tayo sa kaalaman ng Kanyang mga salita, ang banal na kasulatan. Tumitibay ang ating pag-asa sa Kanyang pagliligtas. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati ko ang lahat ng mga viewers natin mula sa Aurora, Sual, Dasmariñas, Imus, Benguet, Ragay, Pasig, Infanta, Kinapawan, Santa Mesa, Leyte, Balayan, Pilar, Tarlac, Palawan, Riyadh, Alberta, Italy, Europe, sa Glendale, San Diego, Paris, Texas. Ganon din sa Lumalinda, Tagalog, and Northern Guam Church. Kumusta kayo dyan, mga kapatid? At sa buong mundo, purihin ang Diyos sapagkat maraming salamat sa mga masisipag na nagsusulat dyan sa comment section. At binabahagi pa ang ating mga programang ito na ginagawa at dito namin nakikita at nalalaman ang programang ito na nakakarating sa lahat ng mga sulok ng mundo. Purihin ang Panginoong Diyos. Sa isang paraan ay nakakatulong tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos. At dinadalangin namin kayo, araw-araw halos, na ang lahat ng mga viewers ay patibayin ng Panginoong Diyos ang kanilang pananampalataya at relasyon sa Panginoon. Ang ating mga kasama dito sa studio ay ang mga kamanggagawa ng ating Panginoong Diyos. Unang-una dito ay si Pastor Joel Abunales. Makikita nyo ang kanyang programang Dear Pastor. Kumusta kayo, Pastor Joel? Maraming salamat, Pastor Urbi, sa panibagong paanyaya. Bumabati po ako sa lahat ng mga manonood po natin sa iba't ibang dako ng sanlibutan. Ako po yung personal na nagpapasalamat na kayo po ay sumusuporta ng atin pong oras ng pag-aaral. Nais kong ipaabot yung pagbati, may mga lumapit sa atin, Pastor. May mga pastor tayo na nanonood sa Mindanao, Visayas. Nung nakaraang Bible Conference ay nagpaabot sila ng kanilang panabatiin sila. Marami sila, kaya sabi ko, yung mga pastors ng Visayas, Mindanao, yan, binabati po namin at sa lahat ng nasaan man kayo, nawa makaabot ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral natin. Alright, isa pang mga kasama natin dito sa studio ay si Pastor Bong Fiadakan. Siya po ang presidente ng Hope Channel Philippines at ganun din siya ang ating director ng communication dito sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Bong? Kumusta, Pastor? At ako'y nagpapasalamat na muling maging kabahagi ng ating pong programa na ito na naglilipaso ng ating pong mga leksyon. Tayo po ay nagpapasalamat na ang ating Panginoon ay binibigyan tayo ng katalinuhan upang buksan ang ating pag-iisipan, ang ating puso, upang tanggapin ang kanyang pabalita at ang kanyang aral sa oras ng pag-aaral. Sa isang pagpapatuloy, nais kitang aniyahan sa isang panalangin. O Panginoon Diyos, Ama naming banal, narito pang iyong mga lingkod. Ganon din ang mga viewers namin. Pagpalain ang bawat isa sa amin, Panginoon Diyos. Inihiling namin ang presensya ng Banal na Espiritu. Nawa po ay kasihan kami at magkaroon kami ng karunungan at kaalaman at matibay na relasyon sa inyo. Pagpalain ang bawat isa sa amin. Patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming kasalanan. Ganon din ang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang pang-10 paksa na ating pag-aaralan ngayong linggo ay may pamagat na ang mga huling araw. At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa Marcos 13, 26 at 27 po itong sinasabi. Pagkatapos, makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa mga ulap na may dakilang kapangyarihan at kalalhatian. Pagkatapos ay susuguin niya ang mga anghel at titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa 4 na hangin, mula sa mga dulo ng lupa hanggang sa mga dulo ng langit. At kamangha-mangha na kailangan nating malaman ng bawat isa ang kabuuan ng ating leksyon. Sapagkat ang ating leksyon ay ating buuin ng 3 punto lamang upang may papaliwanag natin at ang mga kapatiran na nakikinig at sila ay nanonood, ganun din sa AWR ay magkaroon sila ng kaalaman sa kabuuan ng ating leksyon ngayong linggong ito. Unang punto dito ay
The last days teach us to be faithful with our resources. Ang pangalawa ay the last days teach us to be vigilant. Ang pangatlo naman ay the last days teach us to focus on Christ. At i-discuss natin ito. Ang una ay ipapaliwanag sa atin ni Pastor Joel kung ano ibig sabihin yung unang punto na the last days teach us to be faithful with our resources. Pastor Joel. Ayan. So napakaganda nitong lesson na pinag-aaralan po natin, particular dito sa Mark chapter 13 ano. Pero surprisingly dito, Pastor, kasi sa lesson natin, bago din-discuss yung Mark chapter 13 regarding sa kung ano mangyayari sa mga huling kapanahunan, ay naisingit po dito, Pastor, yung kwento tungkol dito sa isang babae na nakita doon sa may templo ano. At so, dito na makikita din natin na yung event na nangyari po dito ay nandun sa templo. Alam naman natin sa time nila kung gaano crucial role ang ginagampanan ng templo na to. Lahat ng mga iba't ibang mga gawain ay nandoon. Kumbaga parang refuge ito sa mga tao na mga bumibisita, lalong-lalo na sa religious practice ng mga Hudyo noong panahon na yon. Kaya dito mapapansin natin dito bakit binibigyang diin natin dito, Pastor, yung sa mga huling araw. Kasi alam naman natin sa huling mga araw na maraming mga mangyayari, kinakailangan ng kahandaan, at tayo bilang mga mananampalataya, maging sa mga resources natin, ano makikita natin dito sa kwento na to? Kasi bago mag-deal doon sa mga huling panahon sa Mark chapter 13, ang kagandahan sa lesson natin na isingit tong kwento na to eh. Kumbaga, nakikita ko dito na merong implikasyon, merong magandang itinuturo ang senaryo na ito ng pagkalagay ng kwento na ito ng isang babae na naglagay ng kanyang offering. Maganda siguro, Pastor, basahin natin mula sa Marcos 12, ang kapitulo ay 41 hanggang 44. Umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan ang mga taong nahuhulog ng salapi sa kabangyaman. Maraming mayayaman ang nahuhulog ng malalaking halaga. Dumating ang isang babaeng balo at siya'y naghulog ng 2 kusing na ang halaga'y halos 1 pera. Pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang dukhang balong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng naguhulog sa kabangyaman, sapagkat silang lahat ay naghulog mula sa kanilang kasaganaan. Ngunit siya sa kanyang kasalatan ay inuhulog ang lahat ng nasa kanya, ang kanyang buong kabuhayan." Napakaganda ng itinala dito, Pastor, no? Inihulog lahat ng nasa kanya, lahat ng kabuhayan. Take note natin dito sa story na to, Pastor, hindi lang po yung babae na to yung nagbibigay doon. Marami mga tao ang dumadaan doon, nagbibigay ng kanila mga handog sa lugar na yon. Pero napansin ni Jesus yung action, napansin ni Jesus yung ginawa ng babae nito na there is something na it contains a lot of lesson na para regarding sa management ng ating mga resources. Kaya napansin ko dito, Pastor, hindi mahalaga sa Panginoon dito kung marami kang pera eh. Although nire-recognize din naman ng Panginoon pag may mga resources tayo, ang importante dito sa Panginoon kung gaano natin vina-value yung ating pagbibigay sa Kanya at lalong-lalo na yung meron sa atin. Tandaan po natin yung babae, lahat nung Kanya. At sabi nga dito, 1/3 ng denaryo yung parang halos yung isang buong sahod, buong araw. Halos yung babae, walang-wala na siya pero ibinigay niya. Nakot yung attention dito ni Jesus na merong itinuturo sa atin. At hindi naman natin dinay kasi maging sa panahon natin, may mga punta tayo, Pastor, sa practical na aspect nito, no. May mga times tayo na marami ako na-encounter na ganyan mga tao or kapatiran. Ayaw nila magbigay kasi mga corrupt daw yung leader, baka daw gastusin kung saan-saan. At sa time na to ni Jesus, hindi ikinakaila dito na meron din mga corrupt leaders maging doon sa temple. Pero gustong ituro ni Jesus dito, while may responsibility yung mga leaders na gamitin yung mga resources sang-ayon sa kalooban ng Diyos, pero ang dito, Pastor, hindi yung sitwasyon dapat ang magdedetermine kung magbibigay tayo o hindi. Kundi kung ano yung kalooban ng Diyos. Yun yung napaka-importante. Kaya sa mga nanonood sa atin, gusto kong iwanan din ng mensahe regarding dito, nabubuhay tayo sa huling kapanahunan. At sa pamumuhay natin sa huling kapanahunan,
hindi lamang dapat natin hinahanda yung sarili natin sa mga bagay na mga sa aral, paghahanda sa mga doktrina, kundi maging ang tamang paggamit, pastor, ng mga resources natin. Yung tamang paggamit ng pinagkaloob ng Diyos. Kumbaga, sabi dito ng ng lesson natin, na yung mga taong dumaan doon, marami, nagbigay sila, pero marami pa yung kanila. Marami pang naiwan at natira sa kanila. Pero yung babae na to, it's all that she had. Yun lang yung natira sa kanya. Tapos, yun ang kabuhayan niya at inubos niya kung ano yung kanyang ibinigay. Yung babae na to, hindi niya iniisip kung may corrupt na leaders ba doon sa temple, baka gamitin sa mali lang. Di ba? May ganun tayo minsan nakaisipan na, ay naku, sayang tong pera ko na to. Hindi ko to ibibigay kasi baka mali yung paggamit. So ito yung something na tinuturo ng lesson na to, nakita ko, pastor, na sa pamumuhay natin sa huling araw, dapat makita din natin na yung tamang pananaw sa paggamit ng resources natin. Tatandaan natin, unang-unang pananaw, ang resources natin, hindi po atin ito, pastor. Sa Panginoon po ito. Dapat alam natin na sa huling araw, yung mga resources natin, mawawalang halaga din yan, mawawalang value pag hindi natin ginamit ng tama. Kaya nakakatuwa, pastor, yung mga tao na ginagamit nila, yung tumutulong sila, walang reservation sa kanilang mga pagtulong. Ngayon, lalo na kung sa mga aspeto ng sa ating denomination, sa institution natin, sana yung mga nanonood sa atin ng mga kapatiran, huwag ninyong ibase yung inyong pagbibigay kung may nakikita man kayo ng mga irregularity sa mga leaders natin. Kasi in the first place, ang Panginoon pa rin may control ng lahat ng mga bagay. Hindi sila, although sila, sabi dito ng lesson natin, gusto kong basahin tong part na to, it is true that leaders have a sacred responsibility to use resources in accordance with the will of God. But even if they do not, those who give to the cause of God are still blessed in their giving as this woman was. So, di ba, hindi nakabase kung ano yung mga iniisip man natin na gagawin ng leader. Porke ba nag-misbehave yung leader, ay hindi na tayo magbibigay, i-withhold na natin yung ipinagkaloob ng Diyos. Tinuturo dito na hindi po tama yun yung ganong pananaw, lalo sa mga huling kapanahunan. Alam natin yung mga kayamanan natin, mga kapatid, mapaparang po yan. Wala pong tawag dito, may hangganan lahat ng meron po tayo. Kundi kung paano natin ginagamit, tinitreasure, at ginagamit ng tama yung resources natin, yung nagmamatter sa Panginoon. Kaya anong meron po tayo na kaya po nating ibigay sa Diyos? Anong meron tayo na kahit walang-wala na tayo, kaya nating lahat ibigay sa Panginoon? Sabi pa ng ating pong lesson, withholding tithes or offerings when leaders do something displeasing means that the giving is tied to their actions instead of being made in thankfulness to God. Ito yung binibigay na warning ng lesson natin. Pag nagbibigay ba tayo, saan driven yung ating pagbibigay? Is it connected sa misbehavior ng ating mga leaders, or nagbibigay tayo kasi ito yung thankfulness or gratitude, ito yung pagpapahalaga natin sa kaloob na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Kaya sa lesson na to, sana makita natin yung punto na sa mga huling araw, marami mga dapat na mga paghahanda o mga preparasyon na kinakailangan natin gawin sa personal. Hindi lamang itong ng mga resources, kundi sa marami pa mga bagay. Pero alam naman natin na minsan pagdating sa pera at sa mga resources, minsan dyan nagkakaroon ng mga maling mga paggamit. Kaya sa huling araw, turuan natin mga kapatid ang ating sarili na gamitin natin ng tao. Wag tayo kumbaga, hindi ko sinasabi, hindi natin itinuturo dito na, sabi ni Pastor, ibigay lahat hanggang sa maubusan ka, hanggang walang-wala ka, hanggang wala na matira sa pamilya mo. Kundi, dapat yung pagbibigay natin, tama yung konsepto natin tungkol sa Diyos, hindi nakadepende sa mga actions ng mga tao sa lupa. Dapat ito ay nakadepende sa ating relasyon sa Diyos. So itong last days, anong tinuturo bago mamaya pumasok tayo doon sa lesson natin ng mga mangyayari sa huling araw. So kasama sa paghahanda sa huling araw ay ang tamang paggamit ng ating mga resources. Kaya nakita dito ng Panginoon yung sincerity, kung gaano tayo kasincere, at yung babae, gaano siya kasincere sa kanyang pagbibigay sa Panginoon. Hindi tinuturuan dito yung parang pagdadamot, yung babae, kumbaga, pwede niya namang, yung portion lang ng kaya niya kasi maaaring pambili niya pa or what. Pero hindi natin alam mga kapatid ko ano nasa puso ng babae nito. Maaaring may circumstansya ng buhay ang babae nito na talagang sobrang saya niya, kahit sobrang hirap na niya sa buhay, marami siyang pinagdaanan, pero dahil sa kanyang relasyon sa Diyos, malalim na pagkaunawa sa nature, sa character ng Diyos, napabigay siya kahit walang-wala na siya. Ako, ang prayer ko, maging ganito din yung aking
tawag dito, takbo ng aking paraan ng pagbibigay na hindi ako didepende sa kung ano yung nakikita ko sa paligid, sa mga sirkumstansya. Kasi may mga possibility minsan na yung paraan ng pagbibigay natin ay naapektuhan ng sirkumstansya ng buhay natin. May understanding pa na, naintindihan naman siguro ako ng Panginoon, alam naman ng Panginoon ito. Pero dito sa tala, hindi po naging reason yun ng babae na porke mahirap siya, ay hindi niya na ibibigay at iisipin niya na naiintindihan siya ng Panginoon. Siguro sa uling araw, nais po nating ipunto dito na maturuan yung ating mga sarili na gamitin ng tama yung resource na ibibigay sa Panginoon. Mga kapatid, wag nating pagdamutan ang gawain ng Diyos. Wag nating pagdamutan ng ibang tao alang-alang sa gawain ng Diyos. Nawa ay matuto tayo sa ganitong paraan at naniniwala ko, the more we give, the more na minamahal natin lalo ang Panginoon. Alright, maraming salamat. Totoo yan na ang ating pagiging katapatan ay hindi patungkol sa mga taong nasa paligid natin. Yeah. Kung ang mga leaders natin. Alam niya ang Panginoong Jesus na noong nandun siya sa templo, alam niya na may mga corrupt na kon siguro. Sinasabi ng lesson natin eh. Kaya sabi niya nung nandun siya sa kaban, oy, wag na kayo mabigay kasi si Jesus mismo. Correct. Hindi niya nagsabi ng gano'n. Kundi, kita nyo, yung babaeng yon, itinuturo ng Panginoong Jesus, hindi yung halaga ng ibinigay, kundi yung katapatan, ng laman ng ating puso. Kaya sa bandang huli, tayo nabubuhay sa huling araw na. Hindi ibig sabihin na baliwalain natin ang mga resources. Dahil sinasabi ni Ellen White na ang mga resources ay yan ang mga gagamitin sa pangpabilis ng gawain ng Panginoong Diyos. Pero tayo mismo, ay tapat sa Panginoon Diyos, maging mabuting katiwala tayo. Seek ye first. Inuna ng Panginoon, inuna ng babaeng ito, ang Panginoong Jesus. Ano, Pastor? Pastor, napaganda nung si Jesus nanunood. No? Parang relax muna tayo, manood muna tayo. Parang gano'n nangyari. Pero nandun siya, not necessarily basta nanonood. Meron siyang gustong point na ibigay. Correct. Now, nung unang panahon, meron sila doon na yung parang supot, doon nila nilalagay yung coins. No? Yung mga mayayaman, meron silang coins. Nandun sa supot. Ang gagawin nila, bubuksan nila yung supot na yon at itataktak nila yung yung mahuhulog yun. Mahuhulog doon. Tutunog yun. So tutunog marami. Pero sa halip na buksan nila ng malaki yung bibig nung basket o nung supot nila, ay sinisikipan pa nila ng konti. Para unti-unti lang yung lumalabas. So ang nangyayari, itataktak nila na gano'n, cling, 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 tumutunog talaga. Yung mga tao sa paligid, nakatingin. Uy, sabi, ang dami ang tagal mahulog lahat. Kasi ang dami. Yung pala, sinikipan ng konti para konti lang, unti-unti. Now, ang point dito ng Panginoon, yung babae, ang bilis, parang isang hangin lang na kasi nahihiya siya nahihiya siya na maglagay ng kokoonti. Kaya binilisan niya. Pero ang sabi ng Panginoon, yun ang pinakamaraming binigay. Correct. Dahil yung binigay niya, 100% nanung sa kanya. Yung iba, ang binigay nila ay barya lang mula dun sa Now, kung titingnan natin, yung difference ng babae, very humble yung babae, correct, pero ang binigay niya, 100%. Yung iba, nagpapaimbabaw. Pero yung binigay nila, barya lang dun sa Now, naalala ko tuloy yung sa time ng Reformation, merong jingle doon na binabanggit na, when coin in the copper rings, the spirit in purgatory, the soul springs. No? Parang pag mas marami kang ibibigay, yung soul na nandun sa purgatorio ay mabilis ang talon. So parang inaano dito ay ipakita mo na marami yung binibigay. Pero ang point ng ating Panginoon dito, be humble. Correct. No? Kung ikaw man ay magbibigay, wag mo ipakita na ikaw nagbibigay, basta ibigay mo lang sa Panginoon. Correct. Kaya dito, Pastor, may dagdag ko lang po dito, na ako minsan, inaano ko din yung aking sarili. Minsan may lumalapit sa akin, Pastor, sa'yo na lang ako magbibigay. Kasi baka pag sa iba, alam ko, tapat ka. So ako, hindi ko kinukuha yung natatakot. Bukod sa natatakot ako, tinuturo ko sa kanya kung ano yung tama. Lagi ko sinasabi na
dapat maging tama yung pananaw mo, ibigay mo sa kung ano yung sistema ng ating simbahan, at i-bless ka lalo ng Panginoon. Kasi pag hindi mo matuturuan ng puso mo magbigay, sangayon sa relasyon mo sa Diyos. Kasi ito pag maging connect, baka mamaya yung pananampalataya natin, connected pala sa tao, hindi na sa Diyos. Kaya ang panawagan natin dito sa lesson natin, regardless kung anong ginagawa ng mga leaders dyan sa taas, as much as ginagawa natin yung best natin, binibigay natin yung galing sa atin, galing sa puso natin para sa Diyos. Kaya tayo'y nabubuhay na sa huling panahon. Alam ko malapit na ang Panginoong Diyos kaya maraming mga sinasabi dun sa lesson natin na mga darating na mga kababalaghan at mga sinyalis na marapit na siyang darating. At tayo ay, ang ating mga resources, ganun din ang ating buhay. Either magiging pagpapala tayo o magiging sakuna o kaya curse ang ating mga resources. So, nasa ating katapatan na tayo'y pagkatiwalaan ng Panginoong Diyos na tapat, na gagamitin natin ito na magiging pagpapala, hindi lang sa ating sarili, kundi lalong-lalo na sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Unahin natin siya, mga kaibigan at mga kapatid. Alright, pupunta na tayo sa pangalawa. Pastor, anong ibig sabihin ng the last days teach us to be vigilant? Yan, Pastor. Napakaganda nitong point dito po sa ating pong lesson. Dahil binabanggit dito yung tungkol sa destruction ng Jerusalem. Now, basahin nga po natin, Pastor, yung Mark 13:1-3. No, ito po ang isa sa mga text nating pagtutuunan ng pansin. Sa paglabas niya sa templo, sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, "Guro, tingnan mo, pagkakalaking mga bato at pagkakalaking mga gusali." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Nakita mo ba ang malalaking gusaling ito? Walang matitira ditong isa mang bato sa ibabaw ng kapwa bato na hindi ibabagsak." Samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo sa tapat ng templo, tinanong siya ng lihim ni Pedro, Santiago, Juan at Andres. Now, kung tingnan po mga kapatid, yung structure ng temple ay napakaganda, no? They're amazed talaga doon sa structure na yon. Although, kung ikukumpara natin ito doon sa templo na ginawa ni Solomon, ay sinabi nung iba na nakakita nung temple ni Solomon at yung temple dito, yung structure na ito, ay hindi ma-compare ito. Pero sila po ay talagang natutuwa, no? Si Josephus po, nag-notes po siya tungkol doon sa Royal Portico, doon sa south side ng complex, no? Meron po itong 162 na pillars. Wow. No? Yung pillars po na ito, yung malalaki na gano'n na poste, ay kapag tatlong tao ang humawak, maghawak-hawak sila ng kamay, halos ganun kalaki, tatlong tao. No? So, bali ilan yon? Parang siguro yung diameter nun, yung circumference nun ay mga 15 feet. Wow. Kung yung tao ay 5 feet tall. So kung ay ganun po kalaki mga kapatid, no? Ang laki nung 162 pillars yon. Kaya nga doon sa binabanggit po dito mga kapatid, nung sinabi ng ating Panginoon na, "Oy, magigiba ito." Walang ilang bato na kung ibig sabihin pag sinabing walang bato na matitira na nakatayo sa isa pang bato, ibig sabihin talagang magigiba ito ng todong-todo na talagang bagsak na bagsak. No? Now, bakit kaya binigay ng ating Panginoon ito? Ito ay prophecy actually na binigay ng ating Panginoon doon sa structure na mangyayari na ito. Bagaman iniisip siguro ng mga apostles natin doon, yung mga tao nung time na yun, hindi ito masisira kasi talagang maganda yung structure na pagkagawa nito, mga kapatid. No? Binanggit ng ating Panginoon na ito ay magnificent, pero ito po ay magigiba dahil sa they have rejected Jesus Christ. No, ito po ay mangyayari ito mga kapatid dahil sa lulusubin po, no? Ilulusubin ang Jerusalem. Now, napakaganda po ito pero there is sadness, no, doon sa sinabi ng ating Panginoon. Nung siya po ay pumapasok actually doon sa Jerusalem, siya po ay nakasakay sa asno, ay umiyak ang ating Panginoon nang nakita niya
merong mga sabi na ito, very beautiful kasi ang pagtingin ng nakita ng ating Panginoon. Pero meron din mga pagkakataon na magigiba po ito at syempre, very sad din sa ating Panginoon dahil yung mga tao kung saan siya ipinuntahan niya yung mga tao na ito ay hindi tumanggap sa kanya bilang personal na tagapagligtas. Kaya nga, kung titingnan po natin doon sa point dito sa walls na ito, ay masasabi natin indestructible ito, no? Pero sinabi ng ating Panginoon ay wala na matitira. Now, si Ellen White po sa Desire of Ages, binanggit rin niya po ito, there shall not be left one stone upon another that shall be thrown down, not be thrown down. No? Binanggit rin ni Ellen White po yun. Doon sa banal na kasulatan, binanggit at inulit po ni Ellen White. Now, etong mga disipulo, mga kapatid, nung narinig nila na magkakaroon ng ganyan, gusto na malaman kung kailan. Siyempre, tayo rin naman siguro, no? Kung nandun tayo, magigiba ito. Kailan kaya magigiba, no? Ito lang dito sa atin, nagkaroon ng bifurcation doon sa Central Luzon Conference, no? Nahati. Nung una, pinag-uusapan pa lang yun, pero iisip natin, kailan ba mangyayari yung bifurcation? As early as nandun pa si Pastor Sabat, no? Iniisip na magkaroon ng hatian. Pero ang tagal. Kailan lang nangyari? Kailan lang nangyari na nagkaroon ng hatian? Parang ganun din do, no, mga kapatid. Gusto rin malaman ng mga apostles kung kailan mangyayari ito. Kaya nga, lumapit itong si Peter, James, si John, at saka si Andrews, no? Ayaw nilang mabulgar. Parang iniisip ko, parang sila lang ang gusto makaalam, parang kami na lang. Pero talaga pong ang nangyari po, mga kapatid, ay gusto nilang malaman kung kailan mangyayari ito, no? Kaya itong small group na to ay nagpunta. No, basahin nga po natin, mga kapatid. Actually, ito po ay lagi nating nababasa at lagi nating naririnig sa mga sermons natin, sa mga crusade. Itong mga signs na ito na nakalagay po sa Mark 13, 5-13. Pastor, pwede mo bang basahin? Si Jesus ay nagsimulang magsabi sa kanila, "Mag-ingat kayo na baka mailigaw kayo ng sinuman. Maraming darating sa aking pangalan na magsasabi, 'Ako siya,' at mailigaw nila ang marami. Subalit kapag nakarinig kayo ng mga digmaan at mga balibalita ng mga digmaan, huwag kayong mabahala. Ang mga bagay na ito'y dapat mangyari, ngunit hindi pa iyon ang wakas. Sapagkat magimagsik ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. At lilindol sa iba't ibang dako, magkakaroon ng tagutom. Ang mga ito'y pasimula lamang ng paghihirap. Ngunit para sa inyong mga sarili, mag-ingat kayo sapagkat kayo'y ibibigay nila sa mga Sanhedrin at kayo'y hahampasin sa mga sinagoga. Kayo'y tatayo sa harap ng mga gobernador at mga hari dahil sa akin bilang patuto sa kanila. At kailangan munang may pangaral ang ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. Kapag kayo'y dinala nila sa paglilitis at kayo'y ipatakip, huwag kayong mabalisa kung ano ang inyong sasabihin, ngunit sabihin ninyo ang anumang ipagkaloob sa inyo sa oras na iyon, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu Santo. Ipagkakanulo ng kapatid sa kamatayan ang kapatid at ng ama ang kanyang anak, at maghihimagsik ang mga anak laban sa mga magulang at sila'y ipapapatay. Kayo na may kapuputan ng lahat dahil sa aking pangalan. Ngunit ang makapagtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Now, kung titingnan niyo po, mga kapatid, no, nung tinanong siya kailan ba ito mangyayari, hindi sinabi niyang ng ating Panginoon yung dinescribe yung fall ng Jerusalem. Ang dinescribe ng Panginoon, yung warning, binigyan niya ng warning yung mga disciples na kung ano yung may expect nila po doon sa ministry ng mga early Christians, no? Now, eto po, mga kapatid, ay kung titingnan natin, ay darating, may mga persecutions, darating yung mga trial, may mga papatayin, na kahit po, mga kapatid, na yung ating mga mahal sa buhay, asawa natin, anak natin, ay ganun ang mangyayari. At merong mga deception na mangyayari. Now, eto po,
merong dalawa na pangyayari po dito na ito ay nangyari sa panahon ng ating Panginoon, yung mga disipulo. At ito rin ay mangyayari during the end time. No? Pero binabanggit po dito na yung Holy Spirit po, mga kapatid, ay tinulungan sila nung time na yon. At ganoon din sa atin ay tutulungan rin tayo ng Holy Spirit. Tayo po ay uusigin. Tayo po ay tatanungin. Tayo po ay ilalagay tayo sa isang lugar or chamber or something, hindi po natin alam, na tayo po ay ipapersecute, kung papaano tayo ipapersecute, tayo ito-torture, at syempre, haharap tayo sa mga leaders. Pero ang sabi po doon, wag daw po tayong matakot. Dahil ang Banal na Espiritu ang siyang magbibigay sa atin kung ano yung sasabihin po natin. Kaya nga napaka-importante po mga kapatid, no, na tayo ay laging magtalaga ng sarili natin sa ating Panginoon. Napaka-importante na lagi tayong connected sa ating Panginoon. Yung connection po kasi mga kapatid, no, hindi ito basta connected ka lang, ngayon okay ka na. Hindi po, ito po ay kailangan pinapractice po natin. Kailangan tayo ay maging familiar doon sa voice ng Holy Spirit. Para kapag tayo ay kinausap ng Holy Spirit o tayo binulungan ng Holy Spirit, alam natin na yung Holy Spirit ang nagsasalita. Kaya napaka-importante po mga kapatid dito, let us always be vigilant and let us always be prepared. Amen. Napakaganda. Kaya ang bawat isa sa atin, tayo'y sinasabi sa pangalawang punto ay nabubuhay sa mga huling panahon. Tinuturuan tayo na magiging mapagmatsyag. Na ang pagiging mapagmatsyag ay tinuturo sa atin, pinabasa sa akin ni Pastor, na mapagmasid sa mga darating na mga senyales ng panahon na malapit ng pagdating ng ating Panginoong Hesus sa huling araw. Biro mo yan, yung asawa mo o kapatid mo o kaya anak mo ang uusig sa'yo kasi ituturo niya na ikaw ay doon. Parang nakakaba yun, Pastor, di ba? Oo. Biro mo asawa mo, Pastor, sasabihin sa'yo, patayin na yan. Anong gagawin mo? Parang hirap. Kaya ganun pa man, nagkakaroon ng mga ganun sapagkat sabi ng ating Panginoong Hesus, ang aking pagdating ay hindi dahilan sa yung peace, kundi yung sword. Ibig sabihin, may hatian. Yung isa, maging tapat, yung isa, hindi. Kaya yung hindi tapat, ituturo yung tapat kung nasaan nakalagay, kung saan man siya. Ganon ang darating ang panahon. Maghihiwalayin kasi ng Panginoong Diyos ang mabuti at masama. Kaya napaganda po, Pastor, ngayon pa lang alam na natin kung sino yung priority actually natin. Ngayon pa lamang dapat set na sa mind natin, ang priority natin ang ating Panginoon. Kasi kung darating yung panahon na hindi ka pa sigurado kung sino yung priority, gagamitin ng kaaway kung sino yung priority mo o kung ano yung priority mo. Pero mga kapatid, no, kapag ang priority natin ang ating Panginoon, Amen. Kahit yung asawa pa natin ang maghiwalay sa atin o maghila sa atin, no, o yung anak pa natin na magsabi sa atin na, Daddy, dito ka, kapag ang priority natin ang ating Panginoon at taliwas doon sa sinasabi ng asawa natin o sinasabi ng mga anak natin o kung sino pa man sa paligid natin, taliwas sa sinasabi ng ating Panginoon. If we have our priority set on our relationship with Jesus Christ, walang pwedeng maghiwalay sa atin. Kaya napaka-importante po mga kapatid, ngayon pa lang. Let us focus on who is our priority. And I hope and I pray that it will be Jesus Christ, yung ating pong priority. So, ibig sabihin, Pastor, bandang uli, hindi na yung sinasabi nilang what you know, kundi whom you know. Whom you know na sino ang kilala mo. Sino? Hindi yung kung ano karami ang nalalaman mo. Kundi sino ang kilala mo, ang ating Panginoon. May sinasabi dito, Pastor Joel, na sinasabi niya ang mga digmaan, ako si Kristo. Itong mga ito ay hindi naman nangyari yata noong unang panahon, ni Kristo, kundi mangyayari sa mga huling araw na ito. Totoo nga, maraming mga nagsasabing ako si Kristo na. Maraming naililigaw. Nagtatago na nga isa eh. Oo. Kaya itong balitang ito ay mangyayari sa huling panahon. Parang
ang tanong ng mga alagad ay sinagot ng Panginoong Diyos, Jesus, yung sa huli. Hindi yung sagot niya kung ano yung mangyayari doon sa templo. Ano? Kaya yun ang pangatlong punto na ipapaliwanag natin. Siguro, Pastor, bago ko Oo. sagutin yun, kasi maganda yung discussion ni Pastor Bong sa being vigilant. Ngayon kasi maraming, kaya nagkakaroon ng mga conspiracy theory. Yung mga tao kasi, nakafocus sila sa mga events. Pero ang sabi kasi ng lesson natin, sabi ni Jesus, di ba, huwag kayong matakot doon sa mga signs and warning na binibigay. Pero ang mga mananampalataya ngayon, nakafocus sila sa mga events. Hindi sila nakafocus kay Jesus. Maging vigilant kasi, ang message dito, pag naging vigilant sila, meron silang assurance that God's Spirit is going to be with them through the trouble. Na sila ay kasama ng Panginoon. So, huwag natin katakutan kasi ngayon, kahit sa mga messenger, Pastor, marami ka marireceive dyan na ganito na yung mga pataw sa mga huling panahon, yung mga Sunday lupa. Nakafocus tayo sa event. Walang problema maging mapagmatsyag sa event. Ang problema, pag narinig natin yung event na yon, yung makaramdam tayo ng takot. Pero ang sabi ni Jesus huwag kayong matakot sa mga signs at sa mga tumult na ito na nangyayari na napapansin niyo, kundi mag-focus kayo sa yung mga signs yan, kinakailangan mangyari para matuon yung isipan nila doon sa pinaka-glory na mararanasan pag natapos nila yung pagdadaanan nila. So I think ito yung nakita ko na yung being vigilant, hindi sa event. Kaya hindi lamang sa event, kundi focus tayo sa Panginoon. Sa totoo nga, Pastor, pag nangyayari ng mga signs na yan, natutuwa ka pa dahil alam mo pag nangyayari yan, darating ng katapusan at darating ng ating Panginoong Jesus at iuwi na tayo sa langit na bayan. Kaya maging tapat tayo, maging matibay at manatili tayo sa ating Panginoong Jesus. Unang-una doon sa mga resources natin. Tapat tayo sa relasyon sa Panginoong Diyos. Unahin natin siya. Ang pangalawa dito ay maging mapagmatsyag tayo sa mga pangyayari ng mga kung ano yung mga nangyayari sa ating mga kapaligiran. At ang pangatlo dito ay ito na yung talagang sagot na nito sa tanong ng mga apostol. Ipapaliwanag sa atin yung pangatlong punto na the last days teach us to focus on Christ. Pastor Joel. Kaya mapapansin natin dito, Pastor, yung abomination of desolation, maraming mga contention ng iba't ibang mga biblical scholar tungkol sa kung anong meaning nito. Pero nilinaw po ng ating lesson at based din sa ating understanding sa interpretation ng mga Adventist, yung pinatutungkulan dito ng abomination of desolation. Hindi ito si Antiochus Epiphanes na sinira yun yung templo noong 2nd century BC. At hindi siya tutugma kasi doon sa interpretation natin sa Daniel chapter 9. Hindi tutugma maging yun sa mga dates. Kumbaga ito ay nangyari malapit-lapit doon sa time ni Jesus. Kaya banggit mo nga kanina, Pastor, di ba? Sabi mo, yung mga binanggit ni Jesus, although hindi pa nangyayari during their time, pero yung maaring iba mangyari, yung iba mangyayari malapit sa panahon nila at malayo sa panahon nila. At ito papunta sa panahon natin yan. Maging nga si Ellen White, nakikita yung tinatawag dito na second fulfillment ng prophecy na to, na tungkol dito sa abomination of desolation na to. Pero basahin muna natin ito, Pastor, sa Mark 13:24-32. Ayan. Ngunit sa mga araw na iyon, pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. At malalaglag ang mga bituin mula sa langit. At mayayanig ang mga kapangyarihan sa mga langit. Pagkatapos makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa mga ulap na may dakilang kapangyarihan at kaluwalhatian. Pagkatapos ay susuguin niya ang mga anghel at titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa 4 na hangin, mula sa mga dulo ng lupa hanggang sa mga dulo ng langit. Yan. So, maganda mabasa rin, Pastor, kasi yun yung sa event na mangyayari malayo sa time nila. At ito naman dito sa malapit-lapit sa time ng mga apostol at ni Jesus sa 14 hanggang 18. Ngunit kapag nakita ninyo ang karumal-dumal na paglapastangan na nakatayo sa dakong hindi niya dapat kalagyan, unawain ng bumabasa. Kung magkagayoy, dapat nang tumakas sa mga bundok ang mga nasa Judea. At ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba o pumasok upang maglabas ng anumang kanyang bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang bumalik upang kumuha ng kanyang balabal. Kahabag-habag ang mga nagdadalang tao at ang mga nagpapasuso ng mga sanggol sa mga araw na iyon. Subalit
Ipanalangin ninyo na ito'y huwag nawang mangyari sa taglamig, sapagkat sa araw na iyon ay magkakaroon ng kapigatian na ang gayoy hindi pa nangyari buhat na sa patimula ng paglikha na nilalang ng Diyos hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ng Panginoon ang mga araw, walang taong makakaligtas. Ngunit dahil sa mga hinirang na kanyang pinili, pinaikli niya ang mga araw na iyon. Kung may magsabi sa inyo, narito ang Kristo, o tingnan ninyo, naroon siya, huwag ninyong paniwalaan. Kaya yung sa ano na yan, Pastor, yung may kinalaman pa rin yan doon sa destruction ng Jerusalem, na nakita din dito ni Ellen White. Kasi ang ibig sabihin nito, Pastor, kasi syempre, pag nawasak yung templo nila, yung Jerusalem, yung identity nila, mawawasak din lahat So, ang ibig sabihin din nito, Pastor, yung Roman pagan na mga practices, ay yung standards mapapalitan. Kaya yung gusto, kasi siyempre itong mga Hudyo, gusto nila ma-preserve yung identity nila. Pero once na maransak at mawasak tong templo nila, maging yung identity nila mapapalitan. Kaya merong warning talaga si Jesus Christ na mag-alisan sila kasi ayaw na mahaluan sila ng hindi lang ito, Pastor, about sa persecution. Although may persecution, mangyari talaga matindi during their time, na dito sa malapit, mga 30 to 40 years after nang mamatay ni Jesus, mga 60 to 70 AD nung niransak sila. Talagang total eradication ito ng Jerusalem Temple at persecution. Pero may nakikita din dito sa aklat ni Mark, yung tinatawag natin dito, Pastor, na yung persecution na paiikliin para sa bayan ng Diyos. Basahin natin, Pastor, yung verse 19 and 20. Sapagkat sa mga araw na iyon ay magkakaroon ng kapagatian na ang gayoy hindi pa nangyari buhat sa pasimula ng paglikha na nilalang ng Diyos hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ng Panginoon ang mga araw, walang taong makakaligtas. Ngunit dahil sa mga hinirang na kanyang pinili, pinaikli niya ang mga araw na iyon. Yan, itong persecution na to na pinaikli, na shorten ito for the sake of God's people. So, sa history, makikita natin dito na lessen yung persecution na yun during the Protestant Reformation, during nung captivation ni Napoleon Bonaparte sa Pope nung general na nag-take captive dito sa Pope, and during this period of time nawala ng kapangyarihan based sa prophecy ng pag-aaral natin, nawala ng kapangyarihan maging yung system of church governance itong persecuting power na to. So napaikli so na kumbaga diyan tinutukoy yung sa prophecy ni Jesus Christ, hindi man nangyari sa time nila, kundi mangyari maging dun sa mga kapanahunan na hindi nangyari pa buhat nung lalangin ang sanlibutan. Kaya may binabanggit din dito, Pastor, na sa pag-aaral natin yung this generation, ikinlaro ng lesson natin dito yung wordings nito, yung gamit ng this generation, yung mga demonstrative pronoun dito, yung this and that, to refer na yung iba mga words si Jesus na binabanggit, like dun sa destruction ng Jerusalem, talaga mangyayari yon, yung destruction na yon, malapit sa time nila. Okay? At yung sa yung that generation, that are na pagkagamit dito, ay mangyayari yon bago dumating si Jesus. At nakikita naman natin, Pastor, ito mga pangyayari sa mga paligid natin, So it speak of events more distant from the first century, yung binabanggit ni Jesus Christ. So anong ibig sabihin ng pag-aaral na to, Although nangyari ito na ibinigay ni Jesus Christ yung mga signs and warnings na dapat bigyan pansin ng mga disipulo niya, ang kanyang ini-emphasize pa rin dito na bagamat mawawala yung templo nila, yung identity nila, kaya sila pinapatakas, Pastor, kasi para ma-preserve yung identity nila Para hindi lang basta makatakas sa persecution, kundi preservation ito, Pastor, ng identity nila. Kasi once na maransak sila dito, mapalitan sila ng mga Roman pagan standards, kaya meron nga tayo, Pastor, diaspora nga, di ba? Nagkalat sila, at yung sa diaspora na yan, nagkaroon ng iba't ibang identity yung mga dating lumaki sa Hudyo, na impluwensyahan sila ng ibang kultura na wala yung identity ng kanilang pagkakakilala at pagkakaano sa kanila ng Panginoon. Hindi lang po ito basta pagtakas sa persecution, kundi pag-preserve ng identity. Kasi, Pastor, ang identity nila yung Jerusalem Temple Doon yung worship nila, yung practices nila, saan sila ngayon pupunta since nawasak na? So, kaya pinatataka sila in order na hindi lang persecution, kundi
hindi sila mahaluan ng ibang aral. Ito rin nakikita ko maging sa eschatological event sa Revelation, di ba, Pastor? Sabi doon, come out mula sa Babylon, ano? Kasi mahirap mahaluan ng aral yung ating iglesia. So, kahit na alam niyo, Pastor, nawasak man yun, gusto ng Panginoon na mag-focus yung kanilang tingin kay Jesus, sa kanyang mga pangako, at sa mga panahong darating na kahit may mga pagkawasak, persecution na darating, control pa rin ng Diyos yung mga pangyayaring ito. Kasi pinrophesy niya, nakita niya yung mga mangyayari, hindi ibig sabihin na hindi na control ng Diyos. So, binanggit ko nga kanina, God's Spirit is going to be with the disciples through the troubled times. So, ito yung gustong iwan ng lesson natin na kahit sa last days, may persecution, may mga pagkawasak, maging yung sa personal nating buhay ngayon, Pastor, huwag tayong mawala ng tingin kay Jesus. Tama. Huwag tayong mawala ng naalala ko, Pastor, ng pandemic, i-share ko lang. Totally na-revolutionize yung isip ng mga kapatiran kasi iniisip ng mga kapatid, yung sa church lang pwedeng mag-worship. Nagka-COVID. So ngayon, paano ngayon yung identity mo? Ibig sabihin, wala na tayong identity pag wala na yung church. COVID, wala talagang simba nun. Lalo kami, nasa field kami, mga district pastor kami. Ang hirap kaya magpa-implement, lalo may nanguhuli mga barangay. Ang hirap po kaya. So na-revolution isip mga kapatid na hindi lang pala sa church na yung identity natin, yung ating pagtitipon, kundi kahit saan ka, i-preserve mo yung identity mo. Kahit saan ka, huwag ka mag-lose sight sa Panginoon. Hindi lang sa simbahan na masasabing yung identity mo bilang Christian, kundi kahit nasaan ka, ipakilala mo yung identity mo. Ito yung gusto ni Jesus, raransakin yung Jerusalem Temple, mawawasak, mawawala ng identity, sila ay tatakas para hindi sila mahaluan ng ibang aral, para ma-preserve yung identity. So, ibig sabihin, mag-focus pa rin sila kahit saan ka man naroroon, ano man yung ginagawa, mawala man ang lahat ng mga bagay sa huling kapanahunan, isa dapat ang importanteng huwag mawawala sa atin, yung focus natin kay Jesus. Huwag tayong magpagumon sa yaman ng mundo. Huwag tayong magpagumon sa mga bagay na ino-offer ng mundo. Mag-focus tayo kay Jesus kasi sa huling kapanahunan na to, siya lang ang ating pag-asa. Maraming salamat. Parang ini-imagine ko, Pastor Bong, na nandito yung mga alagad, pinagmamayabang nila yung Jerusalem. Temple, yung focus ng isip nila nandoon sa Jerusalem. Yung sinasabi mo identity na nandoon sa Jerusalem, hindi yung kasama nila si Jesus. Kaya yung lesson natin ay teach us to focus on Christ. Kaya sa lahat ng mga bagay sa huling kapanahunan natin, ang lahat ng mga nasa sa atin ngayon, ang Panginoong Jesus ang ating focus na sinasabi mo, ang ating identity. Kaya parang dalawa ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus, yung sagot ng mga tanong ng mga alagad. Unang-una, yung pagkasira ng Jerusalem nung sinabi mo, kay Tito, na maraming namatay ng mga Israelita, na kailangan huwag na silang bababa, yung sinasabi mo sa akin. Pag nakita nila papalapit na mga Roman soldiers, huwag na silang uwi, kundi lalayo na sila. Dahil yung mga lumayo at nakatakas, nakarinig at sumunod sa sinabi ng Panginoong Hesus, yun yung mga naligtas. Yung hindi sumunod na nagtumira doon sa loob ng Jerusalem, ayon sa leksyon natin, sila ang mga namatay. Biro mo, kainin mo yung anak mo. I-roast mo yung anak mo. Yun ang sinasabi ni Josephus. Ang pangalawa dito, yung karumal-dumal na lapastangan. Dalawa yun Yun yung sa Daniel ang sinabi mo. Na yung paghari ng Papa. Na gawin niyang karumal-dumal ang templo ng ating Panginoong Jesus. Yung ating santuario. Kaya mabuting balita ito na kahit anumang mangyari, mga kapatid, tinuturuan tayo na sa mga huling araw ay huwag tayong mag-focus sa anumang mga bagay kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Hindi sa pera, hindi sa ari-arian, kundi sa relasyon lamang ng ating Panginoong Hesus. Wala may binanggit si Ellen White dyan sinulat niya doon sa Great Controversy. Basahin ko po yung quotation. Ito po yung sabi. The Savior's prophecy concerning the visitation of judgment upon Jerusalem is to have another fulfillment, of which the terrible desolation was but a faint shadow. In the fate of the chosen city, we may behold the doom of a world that has rejected Christ's mercy and trampled upon His law. Dark are the records of human misery that earth has witnessed during its long centuries of crime. Now, malino po yung binabanggit dito ni Ellen White na yung mga tao, they rejected Christ.
At ganoon din ang mangyayari sa huling kapanahunan. Mapapansin mo ngayon, bibihira na yung mga tao nag-aaral ng banal na kasulatan, yung ibang focus nila sa sarili na, yung ibang focus ay talagang kung ano yung mabibili, kung ano yung gagawin. They are rejecting God's mercy. No? Kaya nga, napaka-importante na mga kapatid, no, dapat tayo ngayon pa lang sa ating sarili, tanggapin natin ang pag-ibig ng ating Panginoon, yung biyaya ng ating Panginoon. At siyempre, kailangan rin po natin itong i-share sa iba. Huwag po nating baliwalain, kundi ito ay panghawakan po natin, mga kapatid, yung salita ng ating Panginoon. Alam mo, totoo, galing lang ako sa Amerika. At paglapag ko doon, kalalaking mga building. Meron ding mga maliliit na mga bahay. Halos lahat ng mga tao ay working. Mahalaga ang oras sa kanila. At ako'y natutuwa, pag araw ng Sabat, ang mga kapatid, naroon sila sa kapilya. Tapat. Amen. At sila'y masigasig sa pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos. Kahit napaka-busy ang mga tao doon, kung panahon na ng pagsamba, naroon sila. At pupurihin natin ang Panginoong Diyos sapagkat sa gitna ng napakaraming mga technology na iba-iba, na ito'y patas ng patas at nilalayo ng kaaway ang mga technology, ang lahat ng mga trabaho natin. Nilalayo tayo ng kaaway. May mga pulutong, may mga anak ng Diyos na nandun sila na tapat, na nakafocus sa ating Panginoong Hesus at very vigilant sila sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. At nakakalungkot naman. At hindi lang ako nakakarinig ng mga praises, ng mga kapatiran ng tapat, hindi lang sa Amerika kundi dito. May nakakarinig din ako sa mga mayayaman na ng mga anak. Mayayaman na sila, malalaking bahay na sila, may mga ari-ari na sila. At ang nakakalungkot, Pastor Joel, ay sabihin nila na hindi sila naniniwala sa Panginoon na may Diyos. At yun ang napakahirap. At minsan, ang mga naipanganak kung saan-saang lugar, sa Amerika o sa Europe, sa ibang lugar, naipanganak na hindi na alam kung ano ang ibig sabihin ng pagiging katiwala, kung ano ang mga ari-arian na ipinamala sa atin ng Panginoon Diyos. Hindi na sila naniniwala na iyan ay bahagi na blessing ng Panginoon na hindi nila pag-aari. Marami ng mga naipapanganak ngayon dahilan sa mga technology na nangyayari sa atin. At yan ang isang paraan ng kaaway para mailayo tayo sa focus natin sa Panginoong Diyos. Kaya mag-ingat tayo, tayong mga magulang at tayong mga anak natin ay pagpayuan natin. Mahalagang mahalaga yung back to the altar. May tinuturo ng ating iglesia na mag-worship tayo ng umaga, gabi, at magkaroon tayo ng panalangin. 777. Kaya kaibigan, sa ating pagtatapos, purihin ang Panginoon Diyos. Maraming salamat, Pastor Joel, Pastor Bong, sa napakagandang pag-aaral natin ngayon. At sa ating pagtatapos, kaibigan, makakarinig tayo ng isang awitin. At bago nun ay makakarinig tayo ng isang panalangin ibigay sa atin ni Pastor Bong. Sa puso ng Diyos ay mayroong isang dako, nag-iisang puwang ng inibig niya'y ako, at sa isang tagpo ako'y kaniyang hinihintay upang manatili at sa kaniya'y mabuhay. Bawat araw ako ay namamangha sa ating Diyos kung bakit ang pag-ibig niya'y gayon na lamang at lubos. Ako'y niligtas niya sa
diyang namamangha. Mayroong isang dako dito sa aking puso na ang Diyos lamang ang makakayang magpuno, at dahil kay Jesucristo ako ay may buhay, kung kaya't ngayon ay siyang aking hinihintay. Bawat araw ako ay namamangha sa ating Diyos, kung bakit ang pag-ibig niya'y gayon na lamang at lubos. Ako'y niligtas na sa Kaniyang biyaya. Ngayon ang nais ko lamang ay kilalanin siya. Bawat araw ako'y sadyang namamangha. Kung bakit ang pag-ibig niya'y gayon na lamang at lubos. Ako'y niligtas niya sa Kaniyang biyaya. Ngayon ang nais ko lamang ay kilalanin siya. Bawat araw ako'y sadyang namamangha. Bawat araw ako'y sadyang namamangha. Tayo po'y manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit ka. Ipapasalamat po kami sa leksyon na amin pong napag-usapan ngayon sa oras po na ito. Kayo po'y nagpapasalamat, Panginoon, na sa lahat ng bagay ay nandyan kayo. Patuloy na nagbibigay sa amin ng amin pong mga pangangailangan. Patuloy na nag-aaring ganap sa amin, at patuloy na kayo ang siyang nagliligtas sa amin. Yes, Lord. Kaya naman, Panginoon, sa darating na mga panahon, hinihiling po namin na kayo nawa po lagi ang siyang aming pong makasama. Kayo nawa po, Panginoon, ang siyang magbigay ng liwanag sa amin. At kayo po, Panginoon, ang siyang maging sentro ng aming buhay sa bawat oras ng aming pong pananahan sa mundong ito. Amin pong pinupuri kayo at pinapasalamatan sa pag-iibig na binibigay niyo sa bawat isa sa amin. Muli po namin kayong pinupuri at pinapasalamatan. Itinataas ang inyong banal na pangalan. Kayo nawa po ang siyang laging maintanyag sa aming pong buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, patuloy kang susubay sa programang ito, oras ng pag-aaral, sapagkat ang Diyos ay nagmamahal sa iyo.